Shalom, Boker Tov Likolam, that is Hebrew. Hello, good morning everyone. Welcome again to the message for today entitled a prophecy with a timeline regarding Jesus Christ's second coming. A prophecy with a timeline, second coming of Jesus Christ, and the verses are found in Daniel chapter 9 verse 20 to 27. So magandang umaga muli sa bawat isa. Tayo po ay muling nagpapasalamat sa Panginoon na tayo po ay binigyan ng pagkakataon na makarinig ng kanyang mga salita diretso galing sa Biblia, kasi tayo po ay magbabasa ng mga verses para gamitin natin na springboard sa ating pagpapahayag ng kanyang salita ngayon na entitled A Prophecy with a Timeline, and it is regarding the second coming of Jesus Christ. A prophecy in a timeline with a timeline regarding the second coming of Jesus Christ. At the verses are found in Daniel 9 verse 20 to 27. So habang inaantay po natin yung iba na makalog in for our FB Live message, again, let me take this opportunity to present to you the gospel of our salvation. Ang gospel talaga ay pinaka-importanting message yan, pinaka-importanting topic yan, kasi doon po nagre-revolve ang lahat po ng mga topics sa Bible, and it is about Jesus Christ, the gospel. Kasi si Jesus Christ po ay hinulaan doon sa Old Testament, at siya po ay pre-proclaim dito sa New Testament. So the gospel of our salvation is a good news of our salvation. Bakit good news po siya? Kasi mayroon pong bad news. Ang bad news po ay talagang tayong lahat ay makasalanan. During the man's fall, na kasala si Adam at saka si Eva, tayo po ay nagkaroon ng nature ng makasalanan. At sabi nga sa Romans 3:10, as it is written, there is none righteous, no, not one. There is none who understand, there is none who seeks after God. They have all turned aside, they have together become unprofitable. There is none who does good, no, not one. So sabi sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So that is the bad news, na tayong lahat ng mga tao ay nagkasala at hindi nakaabot sa glory ng God, ang requirement ng God na tayo po ay makalapit sa Kanya, because our God is a holy God at wala pong ididil yung God sa mga tao na makasalanan unless with Jesus Christ. So yun po ang problem. The problem is we're all sinners. We cannot reach or pass the requirements of a holy God, which is perfect righteousness. So the solution or the panacea of this problem is Jesus Christ. Sabi nga sa John 3:16, for God so loved the world that He sent His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Bakit po sinabi yan? Kasi si Jesus lang ang nakakatupad ng perfect righteousness na nire-require ng God. Kasi si Jesus Christ po ay mayroon po siyang dalawang obedience. One is active obedience and the other is passive obedience. Ang active obedience po ni Jesus Christ habang nandito sa lupa, siya po ay sumunod sa lahat ng mga batas by sa kanyang isip, sa gawa at sa salita. Kaya nga siya yung perfect na God-man. Siya yung perfect na God-man. Bakit niya ginawa yon? So that He can have the perfect righteousness. Kaya nga, our salvation is the righteousness of God. Kasi dapat po yung righteousness niya ay ma-impute sa mga tao. Malipat sa ating account yung mga righteousness niya. Kasi yung ating righteousness, no matter what we will do, it cannot satisfy the perfect requirement of a holy God. And the number 2 obedience of Jesus Christ is the passive obedience. He died on the cross
Nabuhos ng kanyang dugo doon upang bayaran ang ating kasalanan. So si Jesus Christ ay mayroon dalawang obedience, passive and active obedience, at kapat, kailangan niya ma-impute yan sa atin, ang kanyang righteousness, at ang ating kasalanan ay ma-impute din sa kanya, ma-transfer din sa kanya, kasi si Jesus Christ ang makarusahan para sa mga kasalanan ng mga lahat ng maniniwala at naniniwala sa kanya. Binayaran ni Jesus Christ yan doon sa cross. Sabi niya nga, it is finished. Fully paid in lahat ng mga utang natin. At the same time, siya nagbayad ng ating mga kasalanan. At the same time, dapat tayong maniwala na Jesus Christ is truly man at truly God. At yung mga ginagawa ni Jesus ay makukuha lamang natin yan through one medium, and it is our faith. So, ang ating salvation po ay by grace through faith in the Lord Jesus Christ. That is the main theme ng ating salvation, by grace through faith in the Lord Jesus Christ. At we will believe that when we are regenerated, the moment we believe, ang ating mga records ay inayos, at the same time, ang ating inner being din ay inayos, kasi binigyan tayo ng bagong nature. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation or creator. Old, mga luma, all things have passed away. Behold, all things have become new. So, lahat po ng luma ay napalitan at lahat po ng bago ay binigay sa atin. Kaya nga tayo ay naging banal, kaya nga ang tawag sa atin ay mga saints, kasi kinikonsider ang lahat ng mga Christians na naniniwala kay Jesus Christ, na mga tinawag ng Panginoon, ay mga saints, banal sila. Kaya when we have a holy nature, siyempre ang ating gagawin ay magsisi tayo sa ating kasalanan. We have to repent from our sins and follow the holy laws of God. Kung ano mang holy laws yan, lahat po yan ay dapat natin sundin. Kasi sabi nga ni Jesus, be perfect, for your Father is perfect. Be holy, for I am holy, for God is holy. So yun pang gospel, we're all sinners. We cannot satisfy the requirement of God. Mahiwalay tayo. Kung mananatili tayo doon, we'll spend eternity in hell. But kung tayo pa ay ma-reconcile, we'll spend eternity in heaven. At the same time, kung tayo pa ay maniniwala, tayo po ay babaguhin ng Panginoon at we will overcome the power of sin within us. At tayo po ay dapat gumawa ng dapat kalugod-lugod for the glory of God. We're not doing good works because to be saved. We're not doing good works to be saved, but we're doing good works because we are transformed. No? We're already transformed and to glorify God. So that is the gospel. The gospel is about the work and person of Jesus Christ. And you have to believe the gospel. In short, you have to believe Jesus Christ, that He is also your salvation. So umagang po to ay ating pong tatalakayin ang isang mga verses sa Old Testament na ito yung propesya na may timeline. At ito po ay matatagpuan sa Daniel chapter 9 verse 20 to 27. Although ang chapter 9 ng Daniel ay napaka-maganda yan kasi mayroon doong mga hula na propesya, mayroon doong timeline din about Jerusalem, 70 years captivity. At the same time, may timeline din kung paano dadating si Jesus Christ. So yan po ang ating pag-usapan sa umagang ito. Ayok na makalagi na yung iba, lalo na sa ating makasamahan sa tennis court. And I hope we can have a Bible study mamaya. At ang ating pong gagamitin sa ating pag-usapan po, ang springboard po, ay itong Daniel chapter 9, verse 20 to 27. Sige po, tayo po ay magsisimula na sa ating topic sa umagang ito. Walker Tov, good morning. Welcome to the message for today entitled A Prophecy with a Timeline. This is regarding the coming of Jesus Christ, the second coming of Jesus Christ. At ang verses po ay matatagpuan sa Daniel chapter 9, verse 20 to 27.
Yun po ang ating gagamitin na springboard sa ating pagpapalagay ng time frame po or timeline ng pagdating ni Jesus Christ, no? So alam po natin ang si God po ay mayroon siyang showcase talaga na Israel, na bayan ng Israel, at particularly doon sa bayan ng Jerusalem. So katulad ng aking sinabi nung nakaraang message na although marami na po akong message about the second coming of Jesus Christ, at mayroon pa rin naghingi ng more pa raw kasi mas interested sila kasi napakalawak po ang sakop ng pagdadating ni Jesus Christ. So although we try to be very parang evangelistic in our message kasi we're talking about Jesus Christ, but sometimes we have to also to discuss some of the facet of Jesus Christ. At ito po yung second coming, kasi although dapat hindi tayo mapunta doon sa extreme talaga na magiging kulto tayo, at mayroon din kasi ang mga topic na to ay kung medyo na-engross or napasubrahan ay mapapunta sa cultic na hinunlaan na nila yung pagdating ni Jesus Christ. Pero sabi naman sa Matthew 24 verse 36, on that day no one knows, even the angels, even the Son, except the Father. Wala pong nakakaalam sa exact date. But sabi naman din sa mga ibang talata na tayong mga Kristiyano ay we should be sober. At hindi tayo parang naive kung kailan dadating si Jesus Christ. Dapat malaman natin yung mga hint. At bilang isang Kristiyano din, karapatan din nating malaman ang mga nakasulat sa Biblia. Kasi wala po tayong karapatan na i-deny ang mga nakasulat sa Biblia. So ang pag-uusapan po natin dito ay the second coming using the Daniel's prophecy, no? Kaya nga nakasulat dito ay the 70 weeks prophecy of Daniel. So babasahin ko po ito at atin pong i-discuss at tayo po ay magbukas ng ating mga Biblia. Kung kayo po ay mayroon kayong electronic or printed Biblia, buksan nyo rin sa Daniel. Ang Daniel po ay Old Testament book yan. Nandoon yan sa Major Prophet. At yan po ang huling book ng Major Prophet. Nang sa Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Daniel. Tapos mga minor prophet na, sina Hosea. So, buksan po natin, chapter 9, verse 20. Ito po yung nakasulat sa akin, New King James Version po ito. Ang subtitle po sa aking Bible na nakasulat dito ay The 70 Weeks Prophecy. Now, while I was speaking, this is Daniel. Now, while I was speaking, praying and confessing my sin and the sin of my people Israel, and presenting my supplication before the Lord my God for the holy mountain of my God, yes, while I was speaking in prayer, the man Gabriel, whom I had seen in the vision at the beginning, being caused to fly swiftly, reached me about the time of the evening offering. And he informed me and talked with me and said, O Daniel, I have now come forth to give you skill to understand. At the beginning of your supplication, the command went out, and I have come to tell you, for you are greatly beloved. Therefore, consider the matter and understand the vision. 24, 9. 70 weeks are determined for your people and for your holy city, to finish the transgression, to make an end of sins, to make reconciliation for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy. Know therefore and understand that from the going forth of the command to restore and build Jerusalem until Messiah the Prince, there shall be 7 weeks and 62 weeks. The street shall be built again, and the wall even in troubled sometimes. And after the 62 weeks, Messiah shall be cut off, but no, not for himself. And the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. The end of it shall be with a flood. Until the end of the war, desolation are determined. Then he shall confirm a covenant with many for 1 week, but in the middle of the week
he shall bring an end to sacrifice and offering, and on the wing of abominations shall be one who makes desolate, even until the consummation which is determined is poured out on the desolate. Let us pray. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami na kami ay nakakabasa na yung mga salita galing sa Biblia. At alam po namin, Lord, na ang mga salita ito ay makapangyarihan at nagbibigay sa amin ng information, knowledge, at nagbibigay din sa amin ng kaalaman. Ina-analyze po namin ito sa tulong ng banal na Espiritu, at higit sa lahat, ikaw po, Lord, ang nagbubukas ng aming puso't isipan na magamit ang mga salitang ito upang magbuksan ang aming pananampalataya kung wala pa, nagbibigay ng more faith sa amin kung mayroon na. At the same time, nagbibigay ng harvest sa mga buhay namin, Lord, kung ano mang harvest na ibibigay mo sa aming mga buhay. I-bless mo po ako, Lord, at ang mga tao din po, Lord, na makikinig nito. Salamat muli at dalangin namin to, Lord, sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Okay. Magandang umaga muli sa bawat isa. Ang aking pong topic last week ay sa Friday ay the second coming of Jesus Christ. Pero sa lawak nga ng mga verses na malalapat natin sa second coming of Jesus Christ, ay hindi natin ito makuha sa mga ilang sermons. Although marami na akong nabigay ng mga sermons or messages about the second coming of Jesus Christ, but mayroon pa rin iba na naghahanap pa rin upang madagdagan ang kanilang mga kaalaman. No? Sabi ko nga kanina, hindi tayo magiging parang engross na engross dito upang talagang mahulaan na natin parang mahulaan na natin yan at hindi natin ito gagamitin for the knowledge only, na gagamitin natin for argument. But ang purpose talaga ng Word of God ay para mabuksan ng ating puso't isipan na maintindihan natin na si Jesus Christ talaga ang Messiah, the Christ, the Messiah na inaantay natin. At the same time, hindi lamang siya Messiah, is the God-man. Siya yung God, He is Yahweh, na nag-incarnate. He is the second person of the Trinity. Sa umaga po ito ay babahatiin po natin sa tatlo. Bibigyan natin ng background kung bakit anong setup ito na nangyari kay Daniel. At the same time, titingnan natin yung timeline. At the same time, anong mga implication itong timeline sa pagbalik ni Jesus Christ. Unang-una po, si Daniel po ay sikat si Daniel kasi alam po natin yung kwento, the Daniel in the lion's den, na siya po ay hindi naniniwala sa decree na ibinigay ng hari. At siya po ay nanalangin pa rin sa kaniyang God, the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Kaya siya ay pinarusahan na ikulong doon sa lion's den. Ngunit ang hari ni po na si Darius ay nagtaka din at nananalig din. Nung nakita niya, nanalig kay God din ng Isaac, kay Abraham ay excuse me. Ang hari na yan ay nanalig din sa God ni Abraham, Isaac, and Jacob nung nakita na hindi kinain si Daniel ng mga lion. Ngunit si Daniel po ay isang matalinong bata yan. Siya po ay isang Israelite sa Judah. Siya po ay nabihag ng Babylonia. Ang alam po natin ng history ng Israel, sila po ay galing talaga sa lahi ni Abraham at sila ay dinala sa Egypt. Sila ay nakaligtas doon sa pamagitan ni Moses. Nag-spend sila ng 40 years doon sa wilderness at doon nga binigay yung mga oracle at batas. At the same time, nung nakalampas na sila doon sa wilderness, dinala na sila doon sa Canaan, yung promised land, na ang Canaan ay yun yung Israel ngayon. No? Nandoon, in fact, ang Canaan talaga na nakasukat sa Bible ay mas malaki sa current Israel. Lampas pa sa Jordan ang kanilang boundaries niyan. At sa Mediterranean, kasakop pa nila yung Gaza. So, yung West Bank talagang sakop na kasakop yan. Yan po ay pinamis yan ng Panginoon. Nagstay sila doon, ngunit hindi sila masyadong sumunod. Nagkakaroon sila ng problema, pinadala sila ng mga judges. At the same time, nag-request sila ng king, pinadala si
Saul, si Haring David, saka si Haring Solomon, at the same time yung mga ibang king, at nahati ito sa dalawang portion kasi parang nagkaroon ng problema at parusa rin kay Solomon ito na hindi talaga sumunod sa Panginoon. Pinarusahan na mahati yung bayan ng Israel into two. One is yung Israel na retain yung name, nandun yung 10 tribes, and the other is the Judah, nandun din yung 2 tribes, Judah and Benjamin. Kaya nga yung Benjamin, yun yung parang bayan ng Israel. Ang Judah, ayun yung nandun yung mga Jews ngayon. Kaya nalilito tayo, ano ba talaga? Israelites ba talaga o Jews? No? Kaya sila tinawag ng Jews, although bumabalik sila doon, kasi nakatira sila sa bayan ng Judah. Jews sila. Pero they're Israelites kasi yun ang apple of the eye ng God ng Israel. Yun talaga showcase niya na meron siya mga promise daw. Yung 10 tribes ay nabihag niya ng Assyria. At nagkalat na sila, hindi na nga malaman. Yung 2 tribes na Judah at saka Benjamin ay dahil din sa katigasan after how many years, kasi ang Israel po, 10 tribes ay nabihag ng 722 BC ng Assyria, and after how many years, 586 BC, nabihag din ang Judah ng Babylonia. No? Nagpalit na ng empire from Assyria to Babylonia bago po nabihag yan. So, si Daniel po ay, kasi meron 3 stages o 3 tranches o 3 pangyayari na mayroong mga dinala ang king ng Babylonia doon sa Babylonia. Kasi ang kanilang ginawa po doon, pag sila po ay nakabihag, kinukuha nila yung mga tao doon sa Israel, dinadala nila sa Babylonia, at yung pinapatirhan nila ng iba. So dinala dito sa first na noong 605 BC, si Daniel po ang unang nadala sa Babylonia. Kasama niya si Shadrach, Meshach, and Abednego. At meron pang pangalawang trans naman, yung 597 BC, mayroon pa rin dinala ang mga Assyria, ang mga Babylonia, doon sa Babylonia, si King Nebuchadnezzar. At noong 586 BC, yung last na talaga, na pagkuha na ng mga tao, ay winasak na yung temple na ginawa ni Solomon, yung 586 BC. So sila po ay meron po silang prophecy din na sinulat ni Jeremiah sa Jeremiah 25 na sila ay paparusahan doon sa ang tawag na doon ay desolation, no? Desolation, at they will serve, magiging desolate o maging waste yung bayan ng Israel. Walang magagamit ng parang wastage for 70 years. At the same time, they will serve a Babylonian king. Yun ang parusa ng mga Hudyo, ng mga Judah na hindi sila sumunod. Pero ang difference nila doon sa 10 tribes, kasi ang 10 tribes hindi na nakabalik, ang difference nila ay meron silang 70 years na makabalik sila. So yun na yung binalik na sila kasi natalo yung Babylonia ng Persia, yung King Cyrus. Si King Cyrus ay hinulaan yan. Siya po ay parang nakita niya sa Bible, nandun yung pangalan niya. Inaalaw niya na makabalik yung mga Hudyo o mga Israelite, Jews, kasi yung Judah na sila doon sa bayan ng Judah, at particularly doon sa Jerusalem. And they rebuilt the temple na nawasak ni Babylonia, King Nebuchadnezzar. Mga bato-bato na lang yan, hindi na kasing grandiose doon sa first na ginawa talaga, kasi napakaganda talaga yung first temple. Ngunit pag sa kapanahon na ni Jesus Christ, si Nerod, yung king ng Israel, binild ulit niya yung second temple na yan. So dito po ay ito na ngayon yung ating babasahin, kasi sabi ni Daniel, Now while I was speaking, praying and confessing my sin and the sin of my people Israel, and presenting my supplication before the Lord my God for the holy mountain of my God,
Yes, while I was speaking in prayer, the man Gabriel, whom I had seen in the vision at the beginning, being caused to fly swiftly, reached me about the time of the evening offering. So alam po natin, si Daniel ay nakarating din yung mga prophecy na 70 years lang kayo magstay dyan sa Babylonia. Pero ito si Daniel na to ay 17 or 18, parang youngster ito nung nabihag siya nung dinala ni Nebuchadnezzar from Judah to Babylonia. Pero parang nag-survive siya for 70 years. In fact, si Daniel ay parang namatay na mga 80 plus, no? So 17 plus 70, mga 87, mga ganong age gap, age range na matay si Daniel, mga 85 to 90 siguro. Kasi ngayon ito ay parang malapit na itong matapos ang 70 years. Pero si Daniel ay nananalangin pa rin siya. Although alam niya na parang, oy, kunti na lang ang paghihirap natin, lagay natin 4 years na lang, malapit na tayo makabalik. Pero by the grace of God, ang kaniyang pananaw pa rin ay nagsisisi pa rin siya na parang patawarin mo kami, Panginoon, kasi hindi namin sinunod ang iyong mga utos at kami ay nandito pa, no? So ganun lang po, no? So inausap siya ng isang anghel na si Gabriel, no? Alam po natin si Gabriel ay higher ranking angel yan eh. Yan ang kumausap kay Virgin Mary, nung mga anak mo si Virgin Mary na bibigyan, meron ng dadating at yung mga mga shepherd na dadating na yung inyong tagapagligtas, no? So ito po ay nakipag-usap siya, dumating ngayon ang nakapag-usap. Pero ang konteksto doon, kung titingnan mo po doon, ang Daniel kasi mayroong dalawang prophecy ito. Na alam ni Daniel na may prophecy na sinulat si Jeremiah, kasi si Jeremiah nakastay lang yan doon sa Judah, hindi siya nadala sa Babylonia. Pero nagpapadala siya ng mga email, email, mga sulat na mag-encourage sa taga Babylonia doon sa mga na-capture. Kaya nga yung famous na verse na 29:11 na I know my thoughts for you, my thought is to give you peace and hope to prosper you. Sulat ni Jeremiah yan na mag-encourage doon sa mga taga-Babylonia na huwag kayong ma-discourage yan. Magtanim kayo, mag-asawa kayo dyan, mag-asawa kayo dyan kasi mag-stay kayo na ng 70 years. Pero alam ko ang thoughts ko sa inyo, bibigyan ko yun ng prosper you. Kaya yung 29:11 na very famous yan. Sulat yan ni Jeremiah sa mga kinaday niya na nakakulong doon sa Babylonia. So, ang isip ni dito, alam niya na pinag-uusapan nito years kasi alam niya 70 years. Pero ito na ngayon yung ito na ngayon yung timeline na ating pag-usapan. Sabi ng angel kay Daniel, at the beginning of your story went out, and I have come to tell you that you are greatly beloved. Therefore, consider the matter and understand the vision. 70 weeks are determined for your people, for your holy city. So, binigyan sabi na, ang 70 weeks ay 77, ito 77. Pag sinabing 77, ang 7 na yan is a 7 o time frame of period. Pero ang nasa isip naman nila dito, bakit nagiging year ito? Kasi na-contextualize na yan doon sa 70 years, pinag-usapan dito years. So, wag na natin i-debate, basta ang 70 weeks na yan ay 70 times 7 years ang ibinigay sa mga Israelites, maingay, for your people and for your holy city. Ito yung to finish the transgression, para matano sa to make an end of sins, to make reconciliation for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal up visions and prophecy, and to anoint the most holy. So this is referring to the bayan ng Israel. Ito sabi ni Gabriel kay Daniel, bibigyan ko kayo ng 70 times 7 years.
na matapos lahat ito. To finish the transgression, mawala na yung transgression, matapos na yung makasalanan, to make reconciliation for iniquity, ma-reconcile na, to bring everlasting righteousness. Ibig sabihin, wala nang mga hindi unrighteous later on, to seal up visions, matapos na yung visions, and to anoint the most holy one. Bibigyan ko kayo ng 70 times 7. Yun ang ano doon. Yun ang ano doon. Na parang para matapos na ito at magkaroon na tayo ng kaya nga lumabas yung millennial na magkaroon tayo ng millennial kingdom at maghahari na tayo. Ganun ang ibig sabihin nito. Ngayon, kung alam natin kung ano yung 70 weeks times 7, 70 times 7 weeks. Mayroon dito na parang mayroong parang timeline. Kaya nga sinasabi ko, a prophecy with a timeline. Sa 25, know therefore and understand that from going forth of the command to restore and build Jerusalem until the Messiah, the Prince, there shall be 7 weeks and 62 weeks. So sabi niya, kung alam po natin, kailangan natin, alam natin kung kailan mag-start itong 70 times 7 years. Sabi ni Gabriel, magsa-start ito pag may nag-command na to restore and build Jerusalem. Kasi alam po natin, malapit na silang makalaya doon sa Babylonia. Kasi si Cyrus, sinulaan yan, inaalaw na ngayon sila. Pero ang dito, to build Jerusalem, kaya nga mayroon 3 stages. Kung mayroon silang 3 stages ng pag-capture sa kanila, mayroon din silang 3 stages ng pagbalik sa kanila. Kaya nga, medyo magulo yung 70 years. Kasi yung 70 years, nagsisimula ba yung pag-capture kay Daniel, dun sa second trance, o dun sa destruction talaga of the temple. At the same time, yung pagbalik nila, simula ni Zerubbabel, yung pag-build ng temple, hindi yung Jerusalem and the wall. Si Ezra ay more on community, organizing and values development, hindi sa physical infrastructure. Pero si Nehemiah, physical infrastructure yan, kasi si Nehemiah talaga nag-build ng wall. So, ang mga scholars dito ay nag-agree sila na this command to build Jerusalem, kasi ang binild ni Zerubbabel ay ang temple, so not Jerusalem. Ang build ni Ezra ay more on value formation. Ang build ni Nehemiah ay wall talaga ng Jerusalem kasi nawasak yung wall no? So, doon nag-start at the same time sinabi nilang 70 weeks and 62 weeks. 7 weeks and 62 weeks. In short, 69 weeks. 69 weeks. So, mayroon pa natitira na 1 week. Mayroon pa natitira na 1 week. The street shall be built again, and the wall, which is performed by Nehemiah, even in troublesome times. So, maraming mga nag-compute nito kasi ginamit nila 360 per year at na-compute nila from the command ni Artaxerxes 445 BC to the entrance of Jesus Christ in Jerusalem 33 AD or something. It is the 69 times 7 years using the 360. Will not compute it because wala na tayong oras, but mayroong mga dyan na it is very specific. Ngayon, sabi that, and the people of Israel so is to come shall destroy the city and the sanctuary. After that, and after the 62 weeks, Messiah shall be cut off, but not for himself. Ang Messiah dito ay si Jesus Christ ito. He will be cut off, ibig sabihin nito, he will die, but not for himself. Kasi alam po natin, Jesus Christ died not for himself, but died for the people who will believe in him. And kasama na rin yung Israel doon, na may remnants of Israel na nagbibilieve din sa kanya in the last hour. No? Kasi alam po natin, sabi nga ng Romans 11 na all Israel will be saved. But alam po natin naman sa Zechariah chapter 13, verse 7, I think na 2/3 of the Israel people will die on the coming of Jesus Christ, and 1/3 will only live, and that is the remnant, and all Israel will be saved.
So, Messiah shall be cut off, but not for himself. Messiah, Jesus Christ, will be cut off, but not for. And tapos mayroon lumitaw dito, and the people of the prince is to come. Yung prince dito, ito yung ito yung Antichrist. Kasi alam po natin ang Antichrist ay yung concept ng Antichrist, nagbi-build up yan. Pero mayroon talagang big Antichrist in the near future. Kaya ang Antichrist, si Satan, naggagawa siya ng Antichrist in every generation. Kasi hindi niya alam kung kailan babalik si Jesus Christ eh. So parang ganun ang theory doon na parang mayroon siyang mga Antichrist in the different stages of history na i-ready niya yan. Kasi hindi naman siya all-knowing like God, no? Ngayon, ito ay nahulaan na pagka namatay si Jesus Christ, the city shall be destroyed, shall destroy the city and the sanctuary. The people of the prince, yung parang kasamaan, the prince ito na kasamaan, shall destroy the city and the sanctuary. So alam po natin ang the history on the 70 AD, si Vespasian, yung emperor ng Roma, at yung anak niyang si Titus, ay dahil nag-revolt itong Israel sa Roman Empire, winasak nila yung buong templo. At hinulaan ni Jesus Christ na sinabi niya sa kanyang mga alagad, nakita niyo ba yung templo na yan? Napakaganda yan kasi although it is not as good, as glorious as the temple of King Solomon, pero maganda pa rin yan kasi binild ni Herod yan yung second temple during the time of Jesus Christ, no? At maganda pa rin yan. Sabi ni Jesus Christ, walang bato dyan na nakapatong sa ibang bato. So, alam po natin ang temple ay made of gold yan. Kaya ang sabi nila doon, bakit nawasak? Kasi kinuha talaga nila every part of the temple at sinunog nila para lumabas yung gold. Kasi gusto nilang i-loot yung mga gold talaga doon ng Roman Empire at dinala nila sa Rome. Gusto nilang i-loot talaga yung gold doon sa temple of Jerusalem. Kaya kinuha nila lahat ng part ng temple at sinunog nila para lumabas yung gold. Yun. Ngayon, magkaroon ng tapos, ang dito ay parang, paano yung last week? Kaya nga, the 70 week. Kasi, nung namatay si Jesus Christ, 69 pa lang. Maraming iba na nagsasabing, kinontinue to ng 70 AD. Pero, ang dito ay, titingnan natin kung talagang, kasi dito, mayroong gap time. Yun ang parang dito, kaya sinasabi kong controversial. Mayroong gap time na pumasok yung mga Gentiles kasi hindi nga tinanggap ng Jerusalem yung gospel na si Jesus Christ ang ating kaligtasan, kaya pinasa ng God. Hindi naman pinasa, alam ng God yan kasi omnipotent naman ang God eh. Binigay sa mga Gentiles tayo ito. Kaya tayo nakakaintindi ng gospel by the grace of God pa rin yan. Kaya nga sabi ni Paul na kung ang pagkabagsak ng Israel na yun yung parang tunay na olibo, how much more na kung bumalik na sila, no? So sabi dito, and after 62 weeks, Messiah shall be cut off, but not for himself, and the people of the prince who is to come shall destroy the city and the sanctuary. Ito, destroy nila ni Vespasian and ni Titus in 70 AD. The end is, it shall be with a flood. Until the end of the war, desolation are determined. So, desolation talaga. Ito na ngayon yung pinaka-crucial dito, 27. Kaya nga ang 27 ng 9 ay very important. Then he shall confirm a covenant with many for 1 week, but in the middle of the week, he shall bring an end to the sacrifice and offering. Bakit nakita natin yung 7-year tribulation? Bakit nabuo yung concept na 7-year tribulation? Galing yan kay Daniel, yung 7-year tribulation. Na the or the 7-year tribulation will be 7-year talaga na ipapataw yung wrath ng God sa mga taga-Israelites kasi matigas ang ulo. Ang paraan niya ay, ang sabi nga ng mga taga-one with Israel, ang tribulation is the saving process of God to Israel.
Kasi makikita nila doon na hindi nila kaya itong mga ginagawa nila, and they will give up and they will call the name of Jesus Christ Baruch haba, kasi sinabi ni Jesus Christ, I will not come to you unless you will say Baruch haba, blessed is he will come in the name of the Lord. Maiipit na sila at sila po ay magano na. So kasi dito, and he shall confirm a covenant with many for 1 week. He is the Antichrist. Na in the future, we believe in the future kasi parang nagkaroon ng gap time na punta sa church ang ano nito. At the same time, nagkaroon ng in the last days sa tribulation, the Antichrist shall confirm a covenant with many for 1 week. So alam po natin na the Antichrist parang magkaroon sila ng treaty with the Israelites and neighboring countries na wag na kayong magkagulo dyan. At kasi alam po natin yung Antichrist ay hindi yan na parang hindi natin mapapansin yan kasi he will be pagbalik niya yung parang nag-bring siya ng peace kasi sasakay nga siya ng white horse doon sa Revelation. Magbi-bring siya ng peace tapos parang siya yung solution sa lahat ng nagkakagulo ng buong mundo. Alam po natin, kung titingnan natin, isisingit ko lang, during the 7-year tribulation, ang mga mananampalataya kay Jesus Christ na church ay mararapture yan doon sa taas. Yun nga ang, I believe in the rapture kasi una-una, sabi ni Jesus Christ doon sa John 14, I will come to my Father's house and sabi na, do not be worried, let not your hearts be troubled. You believe in God, you also believe in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I'll go and prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. So I believe that si Jesus Christ ay ipe-prepare yung ating bahay at babalik siya sa mga believers na. That is a comforting word. Sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, sabi na, in a twinkling, mayroon ng bababa siya at kukuhanin niya, dadagitin niya ang mga tao. At kung mapapa-explain pa natin ito, mayroon mga verses na in a twinkling of an eye, sa 1 Corinthians 15 verse 51, tayo po ay mag-change ng glorified body. At the same time, sa 1 Thessalonians 5:9, we're not saved for the wrath of God, but we are saved by the grace of God. So hindi tayo niya padadaanin sa kahirapan. Kasi ang Great Tribulation na yan, and I believe na ang Great Tribulation ay, sabi ng Bible, wala pang panahon, ang tawagan nila ng Jacob's Trouble, na kasing hirap nito. Kasing hirap nito. So, yung mga nagsasabi na ito ay naranasan noong 70 AD, maliit lang yan, kasi mayroon pang mas mahigit na Great Tribulation talaga. Doon talaga napakahirap ang buhay. This is different mga kapatid from the persecution of the church. Kasi meron iba yung mga sa China na mga believers. This is different. This is different na hindi natin i-compare ito na ito mga pinapatay ng mga Kristiyano persecution. That is not Great Tribulation. Kasi sa Great Tribulation, hataw ng hataw ang God doon sa mga wrath doon sa mga taong maiiwan doon. Maiiwan doon sa rapture. At marami pa rin maliligtas doon kasi by the grace of God din. Mayroon mag-evangelize doon na 144,000 na Israelites, so all the nations. Tapos mayroon pang 2 witnesses. At the same time, mayroong angel na umiikot sa buong mundo na nag-evangelize. So marami. Pero ang purpose doon, the Great Tribulation, this is not the wrath of Satan. This is the wrath of God. This is the wrath of God na ihataw na sa buong mundo. At sabi nga, if the day is not shortened, the elect will not be saved. Parang kung hindi iso-shorten, parang hindi makapag-survive ang mga magbibilieve kay Jesus Christ. So, babalikan ko lang ito. The Antichrist shall confirm a covenant with many for 1 week. So, magkakaroon ng treaty. Sabi niya, okay, you have to build your temple kasi magkakaroon ng temple dyan Kasi ngayon, problema kung saan i-build yung temple, nandun yung
nandun yung Dome of the Rock doon sa temple site, hindi naman pwedeng i-build ng Israel yan. Kailangan paalisin yung Dome of the Rock. So, paano maalis yung Dome of the Rock? Magkagiyera doon. Kasi sa Muslim yan eh. So, itong Antichrist, parang peace, peace man ito, na parang, okay, pagbigyan na natin yung mga Israelite, baka sabihin nila, alisin na natin yung Dome of the Rock, ilalagay nyo ng temple. By the way, temple dyan ay parang, ano yan eh, ecumenical temple for all the people. Kasi babalik nga ng babalik tayo doon, yung mga matitira. By the way, ang sa Great Tribulation po, mayroon pa maliligtas doon sa Great Tribulation. Una-una, yung mga one-third ng Israel. Pangalawa, yung mga Gentiles, nang tawag doon, mga Great Tribulation saints. So, yung mga mamatay, so, akyat na sila. Yung mga buhay ng mga tao, no, huhusga sila doon sa sheep and goat judgment. Kasi doon sa end of the tribulation, mayroon doon Armageddon, yung war in the Har Megiddo or Har Mountain of Megiddo. Doon ay papalibutan kasi yung Israel ng mga iba't ibang mga nations at tutulungan sila ng God kasi hindi na nila kaya eh. So, kailangan nila. So, although this is something na parang nagbibilib ba kayo na futuristic to? Futuristic ito kasi meron pa dito doon sa second week, the middle of the week, he shall bring an end to the sacrifice and offering. Kasi ang babalik yung offering and sacrifice sa templo ng mga Israelites, magkakaroon ng abomination of dissolution. Abomination of desolation. Ang ibig sabihin ng abomination of desolation, sabi ni Jesus Christ dito sa Matthew 24, although mauubusan tayo ng oras, bigyan natin ng panahon ito kasi mga controversial na mga ato. Sabi nga dito sa Matthew 24, therefore when you see the abomination of desolation spoken by Daniel the prophet standing in the holy place, kasi itong abomination of desolation, mayroong isang object na ilalagay or tao na ilalagay, it's either object or tao or activity na ilalagay doon sa middle ng temple na mag-aalis, mag-desolate sa templo, parang ayaw lang pumunta ang mga Israel, no? Standing in the holy place, kasi mayroong holy place temple. Mayroon pang open parenthesis, close parenthesis. Whoever reads, let him understand. This is verse na ang makakabasa nito in the future, let him understand. Ngayon, pag nakita na raw nila yung abomination of dissolution na yan, na ginagawa sa temple, kasi on the 3.5 years, magbabiolate na yun yung Antichrist with the Israel, hindi na niya susunod, kasi natalo na niya yung, nakuha na niya yung mga ibang bansa, ibabiolate na, hindi na parang, parang mag-tridor ang Antichrist doon sa Israel. At magagawa siya ng desolation of abomination of desolation. Alam ng mga Israelite ito na maglalagay siya ng parang object doon or gagawin niya. Ang isang hula nga dito itong second beast, kasi alam po natin ang second beast, yun yung parang right hand ng Antichrist. Magagawa siya ng statue doon at bibigyan na ng buhay nung magalaw yon doon sa Revelation, no? At yun ang parang isang din na magkakaroon ng abomination of desolation. Ngayon, sabi ni Jesus Christ, pag nakita na ito, tumakbo na kayo, go to the mountains, etc., etc. And I believe that this abomination of desolation is not referring to Antiochus Epiphanes noong 167 BC, kung mayroon po nakakaalam dyan. Pero sa mga nagsisimula pa, papalampas lang muna ito. Hindi ito referring doon sa 167 BC na nagtayo, na meron isang tao doon, si Antiochus Epiphanes, na naglagay siya ng karumal-dumal na bagay doon sa templo ng Israelite. At kasi sinabi ni Jesus Christ, wala pa naman si Jesus Christ noong 167 BC. Pangalawa, mayroong mga iba na nagsasabing itong abomination of desolation ay nangyari nung winasak ng mga Roman Empire yung templo ng Israel. Pero bihira lang ang nakakabasa noon, kasi sa mga scholars lang nakakabasa kung ano talagang ginawa ng ni Titus doon at mga soldiers na doon sa templo. At
kunti lang nakakaalam kung magbasa ka ng research sa history. Pero ang unfair naman sa atin na tayo hindi tayo nagbabasa ng history. Kaya I believe in a futuristic na this is a futuristic event na itong then he shall confirm a covenant with many for 1 week. So sa start of the 7-year tribulation, yung Antichrist, magko-confirm siya ng covenant or treaty with the Israel and neighboring countries na mag-peace-peace na tayo, maghalik-halik na tayo, sama-sama na tayo. But in the middle of the week, he will bring end of the sacrifice at maggawa siya ng abomination of desolation. I believe that this is a future kasi ang tribulation sa akin ay wala pang kaganapan na kasing hirap nito kasi mas marami pang mas mahirap na nangyari after the 70 AD nung winasak ni Titus yung templo ng Jerusalem. At sabi nila napakahirap ng buhay noon pero after that mas marami pang mga events na mas karumal-dumal pa doon, no? Kung ilan lang namatay doon, sa Nazi nga patay 6 million ang pinatay ni Hitler. May mga karumal-dumal pa doon. Pero ang sinabi yung Jacob Strobel ay mas karumal-dumal yan. Mas karumal-dumal yan. So I believe in a futuristic one na itong covenant na to ay in the future pa to at yung kasi it fits, no? It fits doon sa mga na papalibutan ng Jerusalem, iipit, tapos mayroong magkakaroon ng one system, one economy, hindi tayo pwedeng bumili. Parang it fits the na parang mayroon talagang dadating na Antichrist at iko-control niya iko-control niya yung economy, iko-control niya yung government, gagawin niyang one religion. At yung mga hindi naniniwala talaga, patay ulo mo doon. Kaya nga martyrs yan sila eh. Kaya nga doon sa Revelations na nakita, sino itong mga duguan? Ito yung mga martyrs kasi yun yung mga tribulation saints. By the way, ang mangyayari nito, para lang may karoon tayo ng time frame. Magkakaroon ng 7-year tribulation. That is the 70 week doon sa timeline na sinasabi ko. Doon sa 7-year tribulation, mararapture yung church. The same time, doon sila sa taas, magkakaroon ng tribulation dito, magkakaroon ng Armageddon. May mga mamatay, tapos tawag nito, yung judgment of goat and sheep na nations yan more on the nations yan. Ikaw ba'y tumulong sa Israel or something like that. Ngayon, itong mga pagbalik ni Jesus Christ, yung mga church ay babalik kasama ni Jesus Christ, kasama doon sa Armageddon. Matatalo yung mga kalaban ng Israel at the same time magkakaroon na ng katapusan, no? Hindi katapusan kasi magkakaroon, kaya nga magkakaroon ng peace. Itatayo na ngayon yung 1,000-year kingdom. Kasi I believe that si Jesus Christ ay, ito na yung implication, tapos magkakaroon ng 100-year millennial kingdom, tapusin ko lang, tapos doon sa 100-year millennial kingdom, walang judgment doon, mapayapa doon, kasi ang kaharian nga doon, ang mga sistema doon, nawala na si Satan ay nakagapos sa ilalim ng abyss, sa pit. Yung Antichrist at saka yung assistant niya na the beast or the false prophet, nakakulong, natapon na sa impyerno. So matitira doon sa ang magsama-sama doon ang mga glorified body at saka unglorified body. Kasi doon sa sa pagbalik ni Jesus Christ, sa mga Old Testament saints ay mabubuhay din yon. So he will reign for the 1,000 years. Mayroon doon mga unglorified body. Yung glorified body, siyempre magsistay sila hanggang matapos doon yung 1,000 years. At that 1,000 years, yun na yung white throne judgment, the judgment for the unbelievers. At tatapon na doon sa impyerno yung talagang unbelievers. At the same time, magugunaw na yung mundo. At the same time, bababa na yung new heavens and new earth. Ngayon doon sa millennial kingdom, maraming nagtatanong, bakit may rebellion pa doon sa dulo? Kasi si Satan ay aalisin siya, pakawalan siya at the end of the 1 year. Akala ko ba kingdom na yan ni God? Ang lahat ng sistema, wala nang mga palusot doon kasi ang sistema, kasi ang ating pong source of sin natin ngayon ay the influence of Satan, yung chaos natin na
na government na magulo talaga, na under sa satanic influence. So makita natin sa government may mga magulo yan, madumi ang paraan doon. Wala na madumi na paraan doon. Pero bakit mayroon pa rin may magre-rebel doon sa 1,000 years? Kasi ang ating nature po ay makasalanan. Kaya we believe in a total depravity of man. Ang ating nature, although wala na yung dalawang components na yan, mayroon pa rin makasalanan na component. Kaya nga, marami pa rin hindi maniniwala kay Jesus Christ. At yun ang kasama ni Satan na mag-last revolt sila at the end of 1,000 years. 1,000 years. At matatalo sila, tatapon na si Satan doon sa impyerno, sa lake of fire. Yun po, tribulation, 7-year tribulation, rapture, babalik tayo dito sa second coming, mabubuhay yung mga Old Testament saints, kasi dito sa first coming, sa rapture, dito tayo magre-resurrect. Ang mga believers ng New Testament, at yung mga naniniwala kay God na buhay, dadagitin, ganon, tapos babalik, yung mga Old Testament saints, ay ibang resurrection nila At the same time, they will stay. Tapos yung mga natural na nakasurvive dito sa 7-year tribulation na buhay pa, dito sila mabubuhay. Ano ang implication nito? Ang implication nito, siyempre, maraming mga naniniwala na ay wala nang great tribulation, di na natin nasahan yan. Kasi dapat mag-concentrate na tayo sa evangelism. I agree with the perspective na dapat mag-concentrate na tayo sa evangelism. Kasi kung timeline pa tayo ng ganon. By the way, I'm not a pure dispensationalist kasi I believe na talagang hindi ako naniniwala na may mga dispensation na conscience, innocence, form government, tapos doon kay ay promise, tapos may law, tapos gayon ay grace. Hindi ako naniniwala doon kasi I believe that our salvation since from end to end ay by grace through faith in the Lord Jesus Christ. Pero I believe na ginamit talaga ang Israel na showcase ng God. Kasi kailangan i-perform ni God o tutuparin ni God yung mga promise niya sa Israel. Kasi kung hindi niya tutuparin yon, parang magdududa tayo sa ating God. Kasi sinabi ni God, I will not do it for you. It is by grace na ibibigay ko sa inyo. And in fact, sabi nga niya doon sa Ezekiel 36, 25 or 22 na hindi ko gagawin ito para sa iyo kasi magaling kayong mga Israelites kayo. Gagawin ko ito to protect my name na inyong binalasubas at ipapakita ko na I am a sovereign God. Na ang aking promise noon, maski hindi kayo nag-perform ng maayos, babalikan ko pa rin kayong mga Israelite. It is save ko yung mga remnant. Bakit ko po na to? Kasi showcase nga ng God ang Israelites. At ipinapakita niya na kung ano yung promise niya, tutuparin niya. Kung pinangako niya na hindi ko kayo iiwan at hindi ko kayo pababayaan, tutuparin yan. Kaya kung hindi tutuparin ng Panginoon ang promise na sa Israel, magdududa tayo. Magdududa ako na sinabi ng God na I will never leave you nor forsake you. Alam po natin ang Israel ay showcase yan ng God sa atin na ang Israel hindi masunurin pero sa aking pag-ibig grace ay ililigtas ko pa rin sila, bibigyan ko sila ng ganito. Kayo rin na nakikinig dito, kaya ko sinasabi ito. Kaya I have to present to you that God is a promise fulfilling God at hindi niya hindi niya i-violate yung kanyang mga promise kasi kung i-violate niya yan, walang maniniwala sa kanya. And I believe that God is showing na babalikan niya yung Israel. Kaya nga hindi niya pababayaan yung Israel na matalo yan. The end, matalo talaga yan at sasabihin ng Israel, Lord, Baruch haba, blessed is he who comes in the name of the Lord. Saka babalik niya yung lalabas ngayon ng God sa taas at tatalunin niya yung mga nakalaban na Israel. Ganon din sa atin. Kung tayo nahirapan sa buhay ngayon, if we believe on the Lord Jesus Christ, talagang ang promise niya that I will never leave you nor forsake you, doon sa Hebrews 11:5 ay tutuparin niya. Maraming mga promises sa God na dapat yan tutuparin. Sabi niya, kung ikaw hihingi sa akin, bibigyan ko ka. Hindi lang natin kiniklaim. Kaya nga tayo mag-aaral ng Biblia para malaman natin kung sino yung God. Si God
na nandun sa taas, si God na nagkatawang tao, Jesus Christ, compassionate yan siya at tutuparin niya lahat ng kanyang mga pangako. If you believe on the Lord Jesus Christ, He will never leave you nor forsake you. At pinapakita niya yan from beginning of Genesis until the end of Revelation. Pinapakita niya na He is unchangeable. Unchangeable, hindi siya nagbabago. At sovereign siya, tutuparin niya ang kanyang mga pangako. Kaya tayo po, pag pinangakuan tayo ng God, I am sure, based on the Bible, that tutuparin niya yan. Kaya nga sabi niya sa 5:24, dito ako mag-i-end, sa Matthew 5:24, dito ko talagang ididiin sa inyo, na 5:24 ng Matthew. I hope na itong even the last verse will sabi niya sa 5:24 ng John 5:24. I mean John 5:24. Sorry. Ito na yung last verse na ibibigay ko sa iyo, na magbibigay sana sa atin ng, sabi ni Jesus Christ, ito yung pangako niya. Most assuredly I say to you, he who hears my word and believes in him who sent me has everlasting life, and shall not come into judgment, but has passed from death into life. Unang-una, promise ni Jesus Christ ito na God man. Kung promise niya yan, tutuparin niya. Sabi niya, kung sino mang nakikinig sa aking mga salita, which is now sinasabi natin, and believes in him who sent me, naniniwala sa Father, we believe that Jesus Christ was really sent by His Father to save us, substitutionary atonement, because di natin kaya. Ang una niyang promise, He has everlasting life. So ano ibig sabihin ng everlasting life? May buhay na wala hanggan. Hindi na mawawala ito. And shall not come into judgment. Hindi na tayo dadaan doon sa white throne judgment kasi that is for unbelievers. Tayo pa hindi na ma-judge. Kasi kinuha na nga ni Jesus Christ ang ating mga parusa doon sa cross. Siya na nag-judge sa but has passed from death into life. So tayo ngayon ay patay sa ating mga kasalanan. Lugmok tayo. Sabi nga, we're dead on trespasses and sins. We're not only dead because of our trespasses and sins. Ang illustration doon na nakalubog tayo sa ating dead on our trespasses and sins. Sabi nga, I will transfer you from death, which is the nature of the unbelieving persons, to life na free na at nakalaya na sa kasalanan, nakalaya na sa penalty of sin, hindi na tayo pupunta doon sa hell, nakalaya na tayo sa power of sin, na tayo po ay nasakop sa na alipin ng kasalanan at saved from the presence of sin eventually, kasi bibigyan niya tayo ng glorified body in the future when He will come or when we will be resurrected. I hope mga kapatid na this is not for informational purpose at hindi tayo magsabi na alam ko na kung anong mangyayari, but this is more on the promise of God. Natutuo ang ating God and He promised us na He will never leave us nor forsake us if we will believe in Him. Believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your household. Let us pray. Panginoong Diyos na aming Ama, although kami Lord ay mahina ang aming pag-unawa kasi kami Lord ay mga tao lamang na limitado ang pag-iisip, ngunit Ikaw po Lord ang Diyos na sovereign, Ikaw ang Diyos na infinite. Hindi namin alam ang iyong mga binabalak, ngunit binigyan mo lang kami ng glimpse of your glory and glimpse of what will happen and glimpse of heaven, Lord. Lord, pinapanalangin ko po Lord na sino man makikinig dito Lord ay malaman na kami Lord ay dapat ma-reconcile sa iyo, kasi kung hindi, Ikaw po ay babalik. Totoo po na Ikaw babalik at kami Lord ay mapapahamak. We will spend eternity in hell if we will not believe in you. At hindi rin kami makatakas sa mga problema o pag-aalipin sa amin sa kalasana ng mundo. Bless mo po Lord ang makikinig, na sila din po Lord ay maliwanagan at sila din po Lord ay iligtas mo. Salamat muli Lord at dalangin namin po Lord sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. God bless po.